Ngayon naman, didiligan natin to. This is my happiness. O, diba? Tumatanda na talaga si Oli. Hat der Papa die Pak Choi gekauft? Ja. Oh, nam 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 nam. Kasi po, aalis na po ako dito. Paalisin nyo na ba ako dito, Chairman Boss? Hi guys! Welcome back to another vlog. Yes, so may Oliver Cagas Gimmicker. Hi po! Kakauwi ko lang po kanina. Galing po ako sa aking driver license. So, malapit na po talaga ako mag-exam. Subscribe na talaga ka guys. Oo, malapit ako mag-exam. Please pray for me na maipasa ko siya for in just one take. Kasi po, mahal mo naman mag-driver's license dito ka guys. So, bro, kapag hindi man ako maipasa, it means hindi pa perfect timing for me na magkalisensya ako, di ba? Sabi nga, 66:22, Isaiah 60:22, na if the time is right, the Lord will make it happen, di ba? So kung hindi ko pa time, so hindi pa niya ibibigay sa atin ang lisensya. Pero I really hope na ibigay na kasi maawain man ang Panginoon. Sabi niya, naawan ako kay Oliver, ang dami ng nagasto niya. I-one take natin to, ipasa natin. So andito tayo sa labas kasi po kanina nung kinuha ko ni Dad Uwe. Kinuha niya ako after ng aking driver's license. Kasi medyo malayo man siya kung lakarin. Layo talaga siya guys, mga ilang kilometer din yun. So, pumunta kami kanina sa Westmark. And then, nakita ko ito. Nakita ko po tong lettuce. Sabi ko, uy, magtanim tayo ng lettuce. Kasi po, mayroon pa tayong space doon. Diba? Sabi ko sa inyo na magtanim tayo ng mga lettuce. Tapos magtanim tayo ng ano pang tawag nito? Ito ganito nga para sa salad. Ang pangalan po dito ka guys ay ice salad. Ice salad, okay? So ano po siya ka guys? Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 po siya. So mabilis siyang lumaki ka guys. Lalo na kapag mataba ang inyong puso. Mataba ang lupa ka guys. So mabilis na siyang tapos isalad ay mga ilang weeks lang siya pwede na. So ngayon po itatnanim na po natin siya ka guys. At before natin na itatanim, please i-like niyo po ang vlog na ito. Please like, share, and subscribe po. Okay, mag-subscribe ka sa gardening vlog man tayo ka guys. Oo. Alam nyo, hindi ako nakapag-vlog but sabi ko ba, bakit hindi ko nakapag-vlog na ako dito ka guys. Yan, nakita nyo ba yan? Naging flat na siya no. Kasi po yung trim ko yan dito. Na-trim ko yan dito ka guys. Pati sa labas nag-trim ako. Sabi ko, bakit di ko na-vlog? Sabi ni dad, mga parents ko, bakit di ka nag-vlog, Oliver? Dapat i-vlog mo yun kasi isang content din yun. Kalimutan ko man. At saka ito, nakita nyo? Pati yan, trim ko din yan ka guys. Madalian kasi yun, kaya sabi ko, wag na lang. So, kuha muna tayo dito ng ating... Huy, malaki na gud ang ano ko ka guys ay. Kuha tayo ng ano dito. Gloves. Malaki na gud ang aking mga tanim doon. Na nung pagdating ko galing sa Italia, wow, kumaka-Italia naman talaga, oh. Ang laki na, sabi ko, wow! Ang bilis lumaki. Kasi nga po, inalagaan man ng aking mga parents, lalo na si Dad Uwe, inalagaan niya, everyday daw niya, pinaano daw yung, ano ba, tawag nito? Dinidiligan. Tapos si Dad Egbert naman ang ginawa yung door. Kasi door sa aming Givex house o sa aming garden house ay nasira. Yun kasi, sabi niya, nung nandun ako sa Italy, dito kasi naman sa Germany, palagi umuulan. Sa Italy, palaging init, di ba? Dito umuulan. Basta maulan at malamig-lamig. At saka lakas ng hangin. So, anong nangyari? Yung door daw doon na nasira. Alam mo yung nadala siya sa hangin. So, kailangan niyang bumili ng meron siyang binili na bago na something na ano, para daw dumikit siya. Hindi siya maalis. So, binili niya yung kagay. So, ngayon, okay na. Tapos na. Sabi Dad Egbert, sabi niya, kailangan ko yung repair daw ang aming garden. Kasi nga po, baka daw ma-disappointed na garden tapos open ang door. Hindi mabilis malalaki yung ating mga tanim kasi kailangan nilang warm temperature, di ba? So, ayun. Grabe naman talaga ang parents ko kasi they are very supportive kung anong ginagawa ko. Ang mga ginagawa ko na nakakabuti sa akin, nakakabuti sa kanila. Supportive yan sila guys. Grabe. Palagi yan sila. Hindi ako mazero sa mga support ng mga aking mga Germans. Ngayon, punta na tayo sa ating yung camera. Gusto ko sana siya ilipat sa front. Hindi ko siya malipat kasi po naka-gloves na ako. Nahirapan ako maglipat. So, pasensya na lang kayo ha. Kasi importante, buhi jutang tanan. Ilipat ko siya ngayon kapag ano na.
Takot talaga. Hindi ko siya malipat kasi naka-gloves ako. Hindi siya ano sa screen. Hindi siya ma-touch. Andito na tayo. Ito kagas, inano ito ng parents ko, ni Dad Uwe. Inano yung ni Dad Egbert ito kagas, siya po ang sira. Before tayo magtanim, tingnan natin yung mga tanim natin. Wow! Ang laki-laki naman. Huy, na-amaze good ako nito kagas, ang aking ng aking kalamundin. Ito, malaki-laki na yung bunga na nakita niya ba? Ito, malaki-laki na Ito pa Ito, malaki-laki ang bunga kagas. And then, I think, meron akong nakita na bagong bagong mamumulaklak siya na bago. Ito, nakita ko. Ito, malaki na yung bunga ka guys. Yan di ba? Malaki na. Sabi ko kay Dad Uwe, kapag magdilig ka dito, wag mong diligan everyday to kasi dapat kailangan siya dry. At saka kay Dad Uwe naman ito, so marami namang maliit na At napansin ko po kay Dad Uwe, mamumulaklak siya, tingnan niyo. Paparating na bulaklak ko. Ayan So kapag mamulaklak, it means may bungang mayari. At saka, tingnan niyo naman ang aking, ang aking kamatis, lumalaki. At saka ang taba-taba ka, guys. Pataba, Ito, ang aking paprika, Nagtanim ako ito ng isang paprika, tapos malapit na siyang mamulaklak. Ito ding ko. Kagais na amis, gawin ako nito kako. Super na happy ako. Itong aking kamatis, tingnan niyo, Ay, nakalimutan ko magdala ng gunting. Kasi magdala ko ng gunting kasi po itong mga old. Itong mga old na kailangan ko siyang igupitin pala. Gupitin ko mga old kasi para mas mabilis siyang mag-grow. Sabi kasi nung napanood ko na YouTube tutorial, itong mga old na sanga, mas steam, dapat putulin na daw siya para mas mabilis siyang lumaki. Tingnan niyo, laki na siya dito na banda, Di ba? Parang kailan lang nagtanim ako dito, ang lit-lit nito. Di ba? Napansin niyo ba before? Dapat napansin niyo guys, kasi sinasabi ko talaga sa inyo, ha? Sina ba? Sinagot! Yan, malaki na, Wow, thank you, Lord. Kapag magtanim-tanim talaga ikaw, meron ka talagang ma-harvest. Pero ito ba, still, balit pa rin siya. Bahala siya. Kung ayaw magpalaki, di wag. At saka naman, nagtanim pala ako dito nung binili ko sa, binili ko po ito sa Frankfurt. Sana tong na to. Sayuti yan kagay nilagay ko lang ganyan, tsaka kagay, parang pasibo lang siya. Sana hindi siya malata, Sana mabuhay ka. Magpakabuhay ka. At siya ang aking, let's check ang aking sus kartoffel nito. Wow. Ito na po ang nangyari sa aking macho ever na kamote. Hindi pa siya masyadong lumaki kagay. Mahirap siyang tumubo. Patagalan. At siya ang aking gorke o aking cucumber, pipino natin. Lumalaki na din yun. Di ba? Diyan ko siya nilagay kagais kasi pag lumalaki yan kagais, marami na ko nilagay tutusok-tusok. Dito lang siya papataas. At saka aking malunggay, andito pa rin to kagais kasi nga hinintay ko ang malunggay pero walang nangyaring malunggay. So ang gagawin natin ngayon, kukunin natin to kasi po dito man natin itatanim yung lettuce. Kung hindi natin to kukunin, walang lettuce na mangyayari, di ba? So kailangan kunin natin to. Sorry ka na talaga malunggay kasi I think you are not growing. Pero dito lang natin ilagay. Dito lang na part. Dito lang na part. Ito na area. Dito lang na area. Kasi po dito ang lettuce. Ang lettuce kasi 9 lang yun. So may space pa naman. So wait. Kunin lang natin yun. Before natin magkuha tayo ng lettuce, magtanim ng lettuce, ay let's gonna get. Kukunin natin to. So itong pagbangag kagais, maggawa man tayo ng hole. Pero kunin natin to. Ito, busog na busog to. Dapat itapon talaga to kagais. Kita nyo ba to? Tapon natin yan. So, dito tayo magtanim ng lettuce. Naalala ko dati kagais ba na ganito ako kagais. Nung nag-garden ako, nung first kong garden dito, nagtanim ako ng lettuce ng kagais ba. Ang bilis na harvest. Ilang weeks lang na harvest na namin. Nilagay namin sa salad. Sa Dad Uwe. Ay, sa Dad Egbert, mahilig mag-salad sa amin. Nilagay namin. Sabi niya, wow, ang tamis-tamis, Oliver. Pero ang summer namin to kagais ngayon, pangit. Ang summer namin palaging umulan. I really don't know why.
Sa Bisaya pa ni hambok-hambok ta ani. Well, ang ating ano oh. Magpakabuhay kayo, huwag kayo mahiya. Kasi ako lang to, okay? Si Uli. So, dahil natin to. So, magtanim na po. Dito lang camera yan. Ew. Ay, meron pa isang puti-puti oh. Ito bang paano ng, ay. Kakainin niya yung litos. Lalo na sa litos, kakainin lang yung dahon ng litos eh, yung, di ba ang litos? Ang kakainin natin yung dahon naman niya kasi gawing salad. Sala, maunahan tayo nito ng mga, nasabi ko talaga dito. So, let's take a look in your eyes. Ito guys oh. Kagis, yung iba naman, nagtatanim ng litos sa ano, nilagay nila sapat. Sapat nilalagay. Pero ako, may space pa naman kami dito, so hindi lang sapat. Gusto ko sana magtanim ng chili. Kapag makita pala ako, kanina pumunta na ako doon, hindi kasi ako naghanap, nagmamadali kasi guys, oy. Hindi ako naghanap kasi nagmamadali kasi nung pagkita ko nito, ito yung diretso ko nakita, sabi ko, ito nabili natin. Kaya, anong nangyari, hindi ko na nabili yung chili kasi gusto ko sana magbili ng chili kasi masarap yung chili, di ba? Lalo na kapag magtinulang manok tayo, lagyan ng chili, pampabango kasi yan siya. At pampawala din ng lansa. At saka sana magtanim tayo ng ano no, kahit isang ano lang ba? Yung tawag nito yung ginger, kahit isa lang. Kahit isa lang ba para tutubo. Para lalaki. Mahilig pa naman ako sa ingber. Mahilig ko sa luya guys, oy. Kasi lalo na maggawa ko ng sausawan. Hindi ako masarapan kapag walang luya. Dapat merong luya kasi siya yung papabalance sa mga onions. So, nagtanim tayo dito. Nilaki-laki lang natin ng space kasi po lumalaki siya nito. At saka mabilis ma-harvest to guys. Mabilis siyang lumalaki. So, well, I'm so happy for what I'm doing here right now. Sure, arte lagi ko mag-English ay. So, ngayon naman, didiligan natin to. I will show you kung saan tayo kukuha ng water. Ayan na, natanim na natin. So, kailangan diligan natin siya kasi po super dry ang ating lupa dyan. So, I will show you kung saan tayo kukuha ng. Nilagay ko yung cellphone ko dyan, di ba? Meron kami tubig dito guys na nilalagay. Ayan oh. May tubig dyan. Pwede yan. Sa tubig ulan yan ha. Ito naman, naglagay din kami ng tubig dito. Di ba? Meron siyang laman. Nung nagdilig kasi si Dad Uwe, nagdilig siya dito, no? Nagdilig siya dyan. Nilagyan ito ng tubig ditong folyo na to. So, dito tayo kukuha ng water. Kunin lang natin to. Kuha tayo ng tubig. Kasi iba nito kagas ay tubig ulan. Diba? Sa, anong tawag nito kagas yung sa bangin. Bangin ba yun? Parang mali ang pagkasabi ko. So, lagyan din natin ng ganito. Ay, may ano siya, oh. May dahon, pero sige lang. Yung sa unang panahon pa ba, yung puso ba yung tawag nun? O yung ganyan din, kukunin sa ilalim yung tubig. Parang ganun siya, guys. You know what I mean? So, lagyan natin siya tubig dito. Diba? Itong atong ano natin. Guys, ito bang kamuting kahoy, kailangan ba palaging diligan? Kasi parang hindi siya na nag-strong enough. At
least nakatikim kayo ng tubig. Tikiman lang. Huwag dalhin sa bahay. Eh. Huwag kayong mahiya. Ano dyan, ha? So, ito naman, kasi kulang yung tubig natin, kailangan natin ang hose talaga. Later na yan ka, guys. Kasi po, hindi pa naman dry yung lupa nito kasi bago pa lang naman to eh. Bago naman yung diniligan. Ito naman, sabi ko, wag mo lang diligan ng mga 1 week. Di ba? Hindi man diniligan ng 1 week. Ang nangyari, ang bilis siyang nagbunga-bunga. At saka, ito, mga dahon-dahon. Ito, malititit na dahon. Sabi ko, wag diligan. So, nakinig naman ang aking daddy. Ay hala, sabi pala ni Dad Egbert na kailangan ko magtanim ng mensa. Yung peppermints. Nakalagay ako dito ng peppermints ba? Kailangan ko lang siyang ilagay doon. Saan ba yun? Ay, nawala na. Namatay na pala. Naglagay kasi ako dito ng peppermints. Kasi nga, kailangan namin yun ito ba? Ito na, nakita ko pa. May kunti pa. Sabi niya, Oliver, magtanim ka ng mense kasi po, tayo pag sa inumin ba? Kumari, aperol. Umiinom kayo ng aperol. Tuwing summer lang ha. So, kailangan daw. May mense. So, kukunin natin to. Ito. Ang mense kasi mabilis siya. Napansin ko sa mense ka guys, kapag may ugat pa yung niya, huwag kang maalala kasi po mabuhay siya. Ito, mense to ha. Ito, maliit pa siya. So, kailangan natin i-move doon kasi mas mabilis siyang mabuhay. So, matuwa yung si Dad Egbert. Sabihin ko, may mense na ako. Dito ko na lang siya ilagay. Itabi ko na lang siya sa, dito na lang. Itabi natin siya dito. Dito na lang, sa dulo-dulo. Kunti lagi ng space natin kagas, no? Paano tayo ng space? May mense na. Mabilis tumaboy kagas, lalo na kapag may ugat. Tingnan natin, pagka after a week, nito wala na. Lumalaki na to. Ang payat ng dahon niya kagas, kasi doon wala masyadong, buti na makasurvive pa to. Naamoy ko agad yung mense. Peppermints, naamoy ko agad. Kaya kagas, naamoy nyo ba? Hindi pala kayo makaamoy, no? Sorry naman. So, dyan lang yung mense malapit sa kamote. So, ayan na. O, diba? Mabuti pa yung mense, nakasurvive. Ito natin nilagay. Ang mense kasi, mabilis siya, mag-survive lang siya. Ang mense kasi, hindi siya nahiya. Mabuhay talaga siya, Wow, thank you, Jesus. Sabi lang, kausapin daw ang mga halaman. Magpakabuhay kayo para may harbisin ako. Ito din, patay pala to, Hindi rin nagbuhay itong isa dito, At least marami tayong, di ba? Yan dyan na part na kamatis, yan yung mga cherry tomato, yung maliliit ba, yung sarap kainin. At ito naman, nabili ni Dad Egbert, yung last na natanim natin, kung naalala nyo po, ito yung malalaki ang bunga. Ipang decor. So, di ko alam. Tingnan natin kung malaki ba to ang bunga nito or baka yung tinanim ko ang mas malaki. Tingnan natin, Hindi muna tayo mag-judge kapag hindi pa natin nakita. Kasi nga, to see is to believe tayo dito na part. Di ba? Dami nating tanim. Tingnan nakakataba ng puso. Nakataba ng puso na marami natin nakikita na tanim. Parang napuno na siya ng tanim. Ay, sinasabi ko talaga dito ba? Kaya guys, while watching this video right now, natuwa ba kayo? Di ba? Buhay na buhay. Di ba? Ako na happy ako guys, promise. Happy na walang happiness na walang halong biro. Alam mo yung happy ka? Like this. This is my happiness. Di ba? Tumatanda na talaga si Oli. Guys, napansin nyo ba na nagja-jacket ako ngayon? Normally ngayon is summer, malapit natin katapusan katapusan na po tayo ng June. Which is summer na dapat mainit na. Like yung suot natin ay dapat, alam mo yung mag-sleeveless, sleeveless, t-shirt na lang, ano na lang, short. Nag-jacket kami kasi po this week, umuulan, init, ulan. Alam mo, mas marami ang ulan kaysa sa init. Grabe ang summer namin dito. Summer rain kami this time. I hope by July, na maiba na naman ang panahon. Kasi po, grabe talaga. Sabi ko ba, wow, summer. Kasi kapag sa atin naman, kapag sa Pilipinas, kapag sinasabi ting summer, it means mainit. Like, 1 minuto ka lang sa labas, grabe na yung patak ng pawis mo. Dito ka, guys. Grabe talaga. Ha? Kaya ngayon, nagluto ako ng tinulang manok kasi ang sarap maghigop ng sabaw and then nagkikrave ako.
sinamahan ko si Dad Egbert kayo na sa Siri kasi bumili din siya. So sabi ko, sama ako kasi gusto ko din bumili ng pagkain ko. Binilahan ko sila ng dorade fish kasi prituhin ko yun ang kakainin naman nila kasi po sabi nila na miss daw. Sabi ko, ako na magbili niyan, ako na magbayad. Just watch and learn. So ngayon, lagyan na po natin siya ito na po pala ang ating tinulang manok. Lagyan natin siya ng brat paprika. Kung sa atin pa to, atsal lang naman to sa ating kagas. Bakit nilalagyan ko ng atsal or ito, brat paprika sa German pa? Kasi po ito po, nabanguhan ako. Tapos hugasan ko na to kagaysa ha. Nabanguhan kasi ako nito and then wala akong tanglad. Kasi yung tanglad ko, nilagay ko pa sa tubig para magkaugat, para itanim natin sa Givix house natin. Na ano ka siya, nabanguhan ako nito kagaysa ba? And then ito yung alternative ko. Substitute ko. Kapag kapag wala akong tanglad kasi po mabango siya at saka nakawala ng lansa ng manok. Nawala siya. So ito na lang nilalagay ko po guys. Oo, kasi mamaya kakainin ko rin yan. Naalala ko kagad yung kabataan namin kagad, bata pa ako. Wala kaming ulam at saka yung papa ko mahilig magtanim ng paprika or itong atsal. Mahilig siya magtanim kasi po ibibenta. At saka mahal ang kilo ng atsal sa atin. Mas mahal pa siya kaysa sa kamatis kasi po ang gaan ng atsal, di ba? And then, kapag wala na talaga kaming ulam guys, for example, wala ng ulam, yung kanin namin mais, yung mais na giniling ba yung, di ba, rice. Mais, masarap na mais kasi po naturally, ano ba, yung may mga diabetes dyan, yun, pang paano yung mais, di ba, yung kapag gusto mo mag-ano ng timbang, magbawas talaga. So, wala kaming ulam, paprika na lang, ito na, ano namin siya sa, i-grill. Kaya tinatawag siyang brat kartoffel kasi pwede siyang i-grill, pang-grill siya na, alam mo, isugba-sugba, ihawin na paprika. Masarap siya. Tsaka ang amoy niya is very masarap talaga siya. Bakit ba? So ngayon, lagyan na po siya natin ng pak choy. Ay, hindi pa pala. Mag-ano lang tayo ng pak choy. I-slice lang po natin. Kira nyo, marinig nyo. Diba? Meron akong chinakol. Nasarapan ako sa chinakol kagis ba? Kasi ang chinakol kasi pwede lang siyang ang chinakol, pwede lang siyang, for example, i-boiled mo lang. Takot naman ako Dad Egbert pala dyan nagsalita nag-usa-usa sa Dad Uber. Kasi ang tahimik ng bahay, ako lang nagsasalita dito. Tapos may biglang nagsalita ba? Na-shocked ako. Hi! Du bist ja gut drauf. Was ist dir denn? Hat der Papa die Pak Choi gekauft? Ja. Oh, nam, 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 nam. Ich habe auch Fisch für euch gekauft, Dorade. Ich kann das heute Abend braten für euch. Du hast gesagt, du hast das vermisst. Fisch? Dorade. So ano ako kagayas pa na-miss ko, pagbili ko niya kapag mga atsal, mga ganyan na makita ko, ang father ko, kasi po nung buhay pa si Papa, palagi ako kasama niya, at saka nasanay ako na palagi nagpa-farm, nagtanim-tanim, sa kanya ko yun natutunan, tanim kagayas. Kasama ko niya palagi, sa kanya ko natutunan paano magtanim, kahit nung bata pa ako, siguro kapag buhay pa si Papa ko ngayon kagayas, siguro, proud siguro siya sa mga achievements ko. At saka, I think din po guys, kung buhay pa si Papa, siguro hindi ako nakarating ng Germany. Kasi ganun kami nun, Ayaw niya akong maiwan, makita. Ayaw niya makaya na mawala ako sa paningin niya. Siguro ganito yung journey sa buhay ko, journey sa life ko na. Ganun mangyari. Hindi ko na sasabihin sa inyo. So, hugasan ko na siya.
Luto na yung rice natin. Sarap maghigop ng sabaw ngayon guys, promise. Yung amoy ng paprika, naamoy ko na. Gabi, nakakawala talaga siya ng yung lansa ng ano, no? Wala kasi akong tanglad, uy. Yung tanglad ko, matagal pang ano ko pa yan. Try nga natin. I-try natin kung ano na ang lasa nito. Sarap. Thank you, Lord. Masarap ko magluto, Lord. Ay, pinuri ang sarili. Alam niyo ba kung ano to? Lagayan po to siya, water po siya sa coffee machine. Yung coffee machine namin dito, may nasira. So, may in-order pa si Dad Egbert para dyan, para ma-okay na. Tapos, dalawa kasi yung coffee machine namin. So, yung isa mo na ang ginagamit namin. Yes po, opo. Ilagay ko na po pala ang chinakul. Hugasan ko na din po to guys. Dami nating gulay ngayon. Kasi lately, palagi akong nag-grill. Palagi akong sugba-sugba. Like, dry yung pagkain natin. So ngayon, nilagyan ko talaga ng maraming gulay kasi po, sarap maghigup ng sabaw. Tsaka kinunti ko na din ng sabaw guys pala, eh. Kasi para masarap na kasi pag marami ang sabaw, parang hindi rin siya masarap, di ba? Mawala na yung mixture niya. Yung the taste of heaven. Di ba, napuno siya. Kasi din naman ko ang gulay. Kasi I love gulay, no? Masarap, lalo na kapag lauoy. Hindi ko alam anong tawag diyan sa inyo yung lauoy sa mga Tagalog diyan. Lauoy ba yung mga pure gulay lang na parang walang ilagay. Walang ilagay na karne, walang lagay na isda. Yung gulay lang talaga, like, ganun lang. At masarap din siya kapag lagyan din siya ng pinirito na isda. Yung prito mo na isa, tapos ano mo siya, ilagay. Grabe, sarap nun. Alam niyo po guys, mga parents ko ba ngayon, naghahanap po sila ng magtatrabaho ngayon sa amin. So, anong hinahanap po nila? Gusto po ng mga parents ko na, bakit naghanap ang mga parents ko ngayon ng magtrabaho sa hotel? Kasi po, aalis na po ako dito. Char lang. Hindi po, kasi po, gusto nila na may on-call. Hindi yung regular talaga, like gusto nila yung may mag-on-call job ba. Kagaya ni Martina before. Bakit? Kasi po, sabi ng mga parents ko, for example, kapag summer, tuwing summer, full talaga kami kagas everyday, lalo na kapag weekend, full kami weekend kasi po marami mga mag-hiking, mag-biking sa iba't ibang lugar, taga ibang bansa, taga ibang lugar dito sa Germany, kahit malayo pa yan, taga München, taga Berlin, pupunta yan dito sa countryside namin kagas. Nga, maganda ang part ng sa amin dito, parang nandun kayo sa Switzerland, wala lang waterfalls. Ay, mayroong waterfalls pala dito, isa, doon malapit sa Winterberg, meron doon isa. Oo. So, pupunta sila dito kasi ang ganda dito mag-hiking. Lalo na yung mga nakatira sa city, gusto na pupunta sa countryside, sa villages, gagay dito. Kaya puno dito. Talaga ka guys, kasi matagal na ako sa Germany, di ba? So, mapansin ko din talaga kung kailan ang peak season niya. Kapag peak season din naman dito sa amin, summer, nag-iba din ang presyo. Sa amin, oo. Kapag summer, nag-iba yung presyo. Like, tumataas talaga ang presyo niya kasi nga maraming gusto mag-book dito, gusto mag-stay. So, ano din talaga natin. And then kapag winter naman, like herbs. Pag herbs naman, yung fall, marami pa rin. Kasi mas maganda din yung mas maganda mag-hiking nung kasi po yung init at saka malamig, nag-away-away sila kung sino talaga mananalos ka ng dalawa. So, para si Manny Pacquiao at saka si Mayweather ba, nag-away, di ba? Kasi maganda din ang may sun pa yan at saka ang ganda ng ambiente ng fall or your herbs. Ang ganda. So, marami pa yan. Pag winter na talaga, like, wala na, mga tao, nasa bahay na lang nila kasi natatamad na silang lumabas. So, yung presyo din ng amin ng hotel namin sa overnight ay nag-down din. At saka pag winter, ang mga guests na lang namin yan, kagas, no, normally, ay yung mga ano na lang, yung nagtatrabaho sa company, yung regular guests lang namin, yun yung mga tao na lang na kilala na namin ba. Like, gusto sabihin na lang,
parang gusto ko na sabihin na gusto niya dito lang kayo tumira. Kasi parang kayo na lang nakita ko everyday. Alam mo yun? So, ngayon, sabi ng mga parents ko, gusto nila kasi na magbakasyon kami, kasama talaga kami. Like before, yung magsama kami, kasama si Andy, kasama ako. Na summer. Kasi mag-summer kasi mas maganda, no? Mas maganda magbakasyon sa summer kasi nga, wala masyadong dadalhin, t-shirt lang, short lang. Kapag winter naman, yung, ano ka pa ng jacket? May pullover ka pa, may winter jacket ka pa. Di ba, super dami. Saka hindi mo masyadong ma-enjoy. Ma-enjoy mo naman talaga kasi nga, di ba, sabi nila, you need to find ways to enjoy yourself even in a darkest moment. Wow, ano daw? Oo. Ngayon, naghanap ng parents ko kasi nga po, gusto nila na may maiwan dito. For example, puno ang hotel, may kasama ako daw na magtatrabaho dito. Kasi si Dad Egbert, busy diyan siya kapag summer, dami niyang ginagawa sa labas, nila-raper, alam niyo naman si Dad Egbert, walang katapusan na walang gagawin, lalo na kapag summer. Ano talaga yung time ba na itinitake advantage na summer pa, mainit sa labas. Kasi na may kasama ako magtatrabaho, kasi nga nahirapan din. Naawa din sila na ako lang mag-isa palagi nagtatrabaho na, lalo na kapag puno. Kapag winter, okay lang mag-isa ako kasi kaya ko kasi konti lang yung guest namin. Naawa din sila Egbert ka guys. So, ngayon, ilagay na po natin ang pak choy. Pak choy, pichay lang to sa atin. Pak choy ka pa dyan. Ang bango talaga guys, lagyan at sa bango. So ngayon, may tinatawagan na si Dad Egbert, si Dad Ube, may tinawagan siya na baka pwede magtrabaho to sa amin. Like, uncle ba, tawagan na, for example, aalis kami. Kasi kapag aalis kami, for example lang aalis kami lahat, so wala magbantay sa hotel, so kailangan isarado siya. So, sayang din ang kita, di ba? So, gusto hinahanap niya yung, parang si Martina before ba? Si Martina kasi hindi na siya pwede kasi nga may full-time job siya. At saka sila Martina, mayroon din sila yung alam mo yung Ferimbono, yung apartment, mayroon din sila dalawa lang. So, kaya lang naman kasi may asawa na si Martina, no? So, ngayon may ginagawa siya, busy na siya. So, marunong mag-grocery. For example, kasi kapag wala kami dito, so kailangan mo mag-grocery for the guest. Sa hotel, sa breakfast, kailangan mag-grocery. Tapos yung i-trust talaga namin ba? Kasi kapag kapag wala kami dito, so kailangan papasok siya dito sa amin. Siya yung So, kilala niya si Sabine. Dati yung ninang ni Daniel, tinawagan ni Dad Uwe. So, busy doon si Sabine. Meron siyang mga extra, mga mini job din daw. So, hindi niya makaya na kapag pupunta pa siya dito sa amin. So, hindi niya makaya. So, ngayon, nagtanong-tanong si Dad Uwe ba na kung sino makaano daw. Sabi ko ba, paalisin niyo na ba ako dito, Chairman Boss, sa hotel? Sabi niya, hindi. Gusto lang namin na meron kakasama magtrabaho kasi nga naawa kami sa iyo. And then, naawa din ako kapag tutulungan ako ni Dad Egbert. For example, kasi pa ako lang mag-isa dito, maraming trabaho, tapos andito si Dad Egbert. Maawa din ako sa kanya ba kasi busy din siya, natutulong pa siya sa akin. So kailangan talaga na may kasama daw ako. So, sige lang, baka makakuha tayo ng tao taga Pinas. Makakuha tayo ng tao taga Pinas, ng pamilya natin. In God's will, in God's perfect time. Diba? So, ayun, naghahanap po ng mga trabahante, ang parents ko. So, ayun, naghahanap po ng trabahante ang parents ko. Chinika ko to kay Harvey. Sabi ni Harvey, sus, alam ko lang yan, Oliver, kung wala lang akong anak, ako na talaga dyan magtatrabaho. Sabi ko, kaya mo, Harvey? Kaya mo mag-grocery? Para sa hotel guest kapag wala kami. Sabi niya, yun lang. Kaya naman kasi may listahan naman yan, pero may anak kasi si Harvey, no? Next time na lang, Harvey, kapag lalaki ka na. Ay, laki ka na. Malaki na yan. Na pwede na maiwan ba? Tapos ngayon, no, alam mo yung after nung COVID, after nangyari yun, maraming umaalis dito sa Germany kagas nagtatrabaho sa ibang bansa. Di ba, mga tao sa ibang bansa, pupunta sa Germany kasi magtrabaho. Mga German naman, pupunta rin ibabasa kasi doon magtrabaho. Di ba? Ganun lang ang buhay. Parang nagpalitan lang ng mga tao ang ibang bansa. Kasi, sabi ng ibang German, gusto ko magtrabaho sa Sweden, gusto ko sa Norway. Alam mo yun?
Kasi iba't iba naman tayo ng trip sa buhay. So, ibigay mo na sa kanila. Kung trip nila doon, i-trip nila. Kung trip naman tayo bansa ditong trabaho, i-trip din nila. Diba? Iba-iba lang ang trip. Ang mahalaga, marunong tayo kung paano tayo ma-survive sa mundong ito, no? Kasi pag upo-upo ka lang dyan, walang magbibigay siya ng pera. Ay, meron pala ang German. Ang German government, bibigyan ka. For example, wala kang wala kang trabaho, wala kang pera, hindi ka makatrabaho kasi may sakit ka, or example. Tapos citizen ka sa Germany. Nabibigay ka ng pera para sila ang magbayad sa apartment mo, sa pagkain mo. Pero kapag, if you are capable to work, kukulitin ka talaga ng job center, or ano pa dyan, kukulit sa yung Agentur für Arbeit, na magtrabaho ka na, wala kang sakit, don't be lazy, ha? Kukulitin ka nila. Kung hindi ka nila kukulitin, ako kukulit sa'yo. O ganun din dito sa Germany kagas po. So, ngayon, baka gusto magtrabaho ka, sali kayo para kasama tayo dito. Para ano ba, kung gusto nila, mga parents ko nandito na sa Germany, ha? Baka nandito na sa kapitbahay natin. Yun ang gusto nila. Kasi nga, mga parents ko, mahirapan na silang ayaw na nilang, sabi niya, last na daw ako nakukunin nila from ibang bansa. Kasi nga, hindi nila kaya, alam mo yung hindi nila kaya yung pahirapan dati, ayaw nang mangyari. Sabi niya, tumatanda daw sila, hindi nila, ayaw na nilang mag-take a rest pa. Luto na po to ka, guys. So, hinaan na po natin ang apoy. Para kakain na po tayo.